the real world. Dito talaga yung nagagawa ko rin yung craft ko. May show ako ngayon, so nakakapag-acting ulit ako, nakakapag-taping ako. So I get to enjoy the outside world. Siguro sa loob ng bahay ni Kuya, namimiss ko yung quietness. Kumbaga sa loob ng bahay ni Kuya, hindi ko, kumbaga, walang opinion ng mga ibang tao. Kasi bawal naman pag-usapan yung outside world eh. So it was so peaceful and so quiet na hindi ko iisipin yung mga iniisip ng ibang tao sa akin. Nakakalimutan ko actually mga tao dito. On the outside world naman, it's too noisy, too loud, but at the same time, dito ko nagagawa yung mga pangarap ko eh. Nagagawa ko yung taping, nakapag-arty ako, mga endorsements, may mga work. So 50-50 po. Okay, two questions. Sorry, mabalikan ko yung day na na-evict ka. Kasi yung day na yon, ang daming nag-comment, ang daming ko din nabasang comment na parang awang-awa talaga sa'yo with the way you look. Kahit naman ako na parang sabi nga nila, parang sana after that, makapag-consult si Ashley sa isang psychologist or ano, parang kasi nga, ang feeling ng lahat, sobrang depressed ka talaga, parang lutang na lutang ka. How are you after that? Ayun, have you consulted nga ba professional, ano? Kasi di ba, hindi naman masama yun if ever man. Siguro po kaya naging gano'n na lang yung itsura ko. Kasi, syempre sa loob ng bahay ni Kuya, all your emotions are heightened. And hindi lang naman po ko yung housemate na nagbe-breakdown talaga. Siguro mas hinighlight lang yun at mas in-air yung mga part ko na umiiyak. Pero lahat kayo mga housemates, we would cry. Because inside the PBB house, I think, yun yung something special sa loob ng bahay ni Kuya. You get to know yourself more in a deeper level. Mas na-express mo kung ano ba yung nararamdaman mo. At yung mga hindi mo ina-acknowledge na mga scars or mga problems and struggles in life, dun mo talaga pwedeng pag-usapan, dun mo ma-realize na ito pala yung nararamdaman ko. So yes, nakita nyo naman, ang dami kong mga emotional moments inside the house. And feeling ko kaya umabot ng ganun kabigat. It's because it's something that I would not acknowledge. On the outside world, puro trabaho kasi. Parang ako parang wala akong time mag-mental breakdown because I have to do a lot of things. I have to do taping almost every other day. Tapos syempre, interactions with other people. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, everything stopped. Mas maraming time to reflect on yourself. Paglabas ko, ayun, napagod na ako. Nab na lang ako, tulala. But at the same time, kaya gano'n na lang din yung reaction ko is because tinanggap ko na lang din na maybe hanggang dito na lang yung journey ko sa loob ng bahay ni Kuya. After, yung PBB naman, lahat kami alaga naman. So after, yes, I talked to may consultation po ng psychiatrist to check my mental health. And isa po talaga sa mga nakatulong sa akin to, keep going in life is yung mga suporta talaga ng mga tao. Sila po talaga yung nagpatibay sa akin emotionally and mentally. Kung hindi ko siguro nakuha yung ganong impression, baka hanggang ngayon tulala pa rin siguro ako. Kasi, syempre, as a competitive person, gusto ko pang ilaban to hanggang kahit kalagitnaan lang ng show. But of course, being the first evictee is not something easy to accept. Nung time na yun, kaya tulala rin ako. Alam mo, ang daming tumakbo sa utak ko na talaga na alam mo yung parang I was so down. Parang inisip ko na, shocks, first evictee, nakakahiya. Oo, yun talaga yung naramdaman ko, nakakahiya. Kaya parang nasa baba na lang din yung tingin ko. Hindi na ako tumitingin kahit kanino. Kasi parang that's what I felt. But then again, I don't know, in God's grace and God's work, nag-iba talaga yung mundo ko. My life changed. And yun nga po, hindi ko rin po talaga in-expect na kukunin niyo akong endorser. Kasi as a first evictee, akalain niyo ako pa yung naging unang endorser. Sa PBB ko lang, ako pa yung unang housemate na nagka-endorser. Paglabas nilang lahat, Miss A, papakita ko sa kanila, guys, first evictee, but I am the first endorser of Block Slim. Ayun, so talagang everything happens for a reason. And siguro, na-cut short yung journey ko sa PBB, pero on the outside world, I feel like this is just the beginning of more to come. Okay, sorry, last na to, Ashley. Last na lang, para lang, baka mamaya kasi ma-misinterpret. Na-mention mo kanina na parang yung about showbiz answer. Baka isipin, or kami tuloy medyo na paano, ang sinashowbiz lang ba kami ni Ashley pagka kausap namin siya or tinatanong? So, ano ibig mo sabihin doon? Hindi naman, pag sa showbiz answer, hindi naman pinipeke. It's more of, mas safe lang yung answer, mas alam namin sasabihin yung right words. Pero, ngayon, I'm more open. Ayan, sinabi ko na nga yung sa mga flaws ko in life. I'm more open now.
again, I'm still scared. Actually, hanggang ngayon rin naman na I'm back on the outside world, natatakot pa rin talaga ako to express all the things I wanna say. Kasi isang naman misinterpret na agad ng mga tao. So I feel like, diba, there are things that we just have to be mindful. So yun lang, bilang isang artista, I have to be mindful. Lahat kami, we have to be mindful of the things we say kasi it can use against us and hindi namin alam, baka mamaya sa ibang tao masama na pala yun. So yun lang, mas nagiging mindful lang, hindi naman showbiz. We're just aware what to say. Okay, thank you, Ate Lita. Thank you, Ms. Rose, Rosia Marites University.